Kawawang Senator Amy Marcos, ginagamit lang ni Sara Duterte. Ito namang si Amy Marcos, nagpauto. Sukdulang itakwil ang pamilya at ang kapatid na si President Bongbong Marcos. Huwag lang siyang kumalas sa mga Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Maikli lang po ito kasi kagabi hindi ako makatulog. Sunod-sunod pong naglabasan sa aking feed yung mga videos ni Amy Marcos. Yung mga pinagsasasabi niya, yung mga paninira niya. Oo nga, pareho na sila ni Sara Duterte. Yung mahilig silang manira, personalan pa ang atake nila. Fisikalan nga eh. Pero nalungkot ako eh. Ano na ba ang nangyayari kay Amy Marcos? Ang tagal ng panahon na ipinaglaban nila ang pamilya nila. Ngayong vindicated sila dahil ang nakaupo ay si President Bongbong Marcos, bigla siyang kumalas at pumanig sa mga Duterte. Sabi niya kasi, kaya niya pinili ang mga Duterte ay yun daw ang tama. Meaning, tama ang mga Duterte. Kaya iniwan niya ang kanyang kapatid at tinakwil niya ang kanyang pamilya. Well, hindi ko alam kung tinakwil niya ang kanyang pamilya o tinakwil na siya ng kanyang pamilya. Sa atin pa naman mga Pilipino, kahit na anong mangyari, may mga hidwaan mang kayong pamilya. Pero pagdating sa kailangan nyo ng magbuklod at magkaisa bilang pamilya, masakit po makita si Amy Marcos sa ginagawa niya. Sasabihin niya, kasi nasa tama ang mga Duterte. Ano ang tama doon, Amy Marcos? Ang pinagmumura ang kapatid mo? Akusahan siyang adik na hanggang ngayon wala naman silang maipakitang pruweba o ebidensya. Hinahamon ka pa nga ni Cathy Binag eh. Magsalita ka na daw kung talagang ikaw ay nasa panig ng mga Duterte. Kung paano mo tirahin ang kanyang asawa na si Lisa Marcos, ang inyong pinsan na si Martin Romualdez, na akala mo ikaw ang laging nasa tama. Kung may mga pruweba ka doon sa mga sinasabi mong anomalya or gastos ng bayan, or yung pag-ubos di umano ng kaban ng bayan dahil sa ayuda at pambibili ng boto. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Para kang si Sara Duterte, puro kayo akusa, puro kayo pagbibintang. Prueba muna. Hindi ganyan ang totoong may malasakit. Sige, pakitaan mo ng ebidensya yung mga sinasabi mo. Kasi kung pinagbibintangan ni Digong at ni Sara Duterte, si President Bongbong Marcos na nagko-cocaine at pinaniniwalaan mo sila, lumalabas na yun din ang paniniwala mo. Ngayon, sa maraming mga loyalistang tulad ko, kung magkataon na totoong gumamit kasi siguradong nakaraan na yon, hindi gumagamit sa edad ni President Bongbong Marcos, sa kondisyon niya na iisa na lang yung kanyang kidney, at sinabi pa niya sa isang interview niya nung kabataan niya na siya ay asthmatic, granting na gumagamit si President Bongbong Marcos. Yan ay depende kung mapapatunayan nyo na drug addict nga si President Bongbong Marcos at si Lisa Marcos. Dahil may sinabi pa tong si Amy Marcos, lulong at lalay. Kaya sa isang interview niya, abangan daw kung sino yung lulong sa kalalay. Tapos sa isang interview, sinabi niya na ang lulong at lalay ay si Lisa at si Martin Romualdez. Magpakita ng pruweba. Huwag puro salita. Huwag puro akusa. Ngayon, sabi ko nga, pagpalagay, granting na si President Bongbong Marcos ay gumagamit. Yung bang iniidolo mong si Digong ay hindi gumamit? Aminado pa nga siyang nagfe-fentanyl siya at nagmamariwana. Mas pipiliin naman namin ang isang drug addict na presidente kaysa isang mamamatay tao na presidente. Pero yan ang mas pinili mo dahil tama sila, tama ang pumatay, tama ang mag-akusa, magbanta. Dahil sabi mo, tama ang mga Duterte. So, tama ang mga ginawa ni Digong. Tama ang pagbabanta ni Sara Duterte. Tama yung sinabi niyang ipahuhukay niya yung labi ng tatay mo at isasaboy sa West Philippine Sea. Sang-ayon ka ng ating Diyos ay isang stupid God. Dahil kumampi ka sa tama. Tama ka mo si Digong. Tama si Sara Duterte. So, tama si Digong na we have a stupid God. So, tama si Digong nung minura niya ang ating Papa. Tama si Sara Duterte nung pagbantaan niya si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Hindi kaya inggit lang yung nasa iyo, Amy Marcos? May sinabi ka pa nga sana ikaw na lang ang nagpresidente. O di sana ikaw na lang nagpresidente noong 2022. Hindi mo na lang sana kinaladkad si Bongbong Marcos sa gulong ito. Ikaw na lang sana ang tumakbo, katandem ka ni Sara Duterte. Pinabayaan mo na lang yung kapatid mong tumakbo kung sino man ang gusto niyang maging katandem.
Ngayon, porke hindi nasunod ang gusto mo at ni Sara Duterte na pagbigyan lahat ng kapritsyo ninyo ni Bongbong Marcos, iyan ang nangyari sa inyo. Sinabi pa nga ni Sara Duterte na hostage ka niya, na ikaw ang magpapauwi sa tatay niya. Kasi ang kapatid mong si Bongbong Marcos ang nagdala sa dahig, ikaw ngayon ang may mabigat na responsibilidad na iuwi dito ang kanyang tatay. So ikaw naman, nasa iyo ang bigat na kailangan mong iuwi nga yung tatay niya. O hindi ba ginagamit ka ni Sara Duterte? Ipinagdasal mo pa nga yung kapatid mo na sana mabuksan ang kanyang isipan. Hindi kaya dapat ikaw ang dapat mabuksan ng isipan. Hindi mo naisip ang magiging impact niyan sa pangalang Marcos? O baka naman kasi sa obserbasyon ko, kaya ka nagkaganyan. Kasi paglipas ng panahon, nasa history ang pangalan ni Apo Lakay ng tatay mo. Malalagay din sa history ang pangalan ng kapatid mo na si Bongbong Marcos. Ikaw, wala. Ilalagay lang sa history na naging senador ka. Naging pasaway kang kapatid. Tinakwil mo ang pamilya mo para lang sumama sa tama. So para sa'yo, tama ang mga Duterte. Lahat ng kaguluhan na ginawa nila, lahat ng paninira nila sa kapatid mo, sa pamilya mo, lahat ng pang-iinsulto, lahat ng pangliliit, na akala mo sila, ang mga Duterte, ang sagot sa lahat ng problema ng bansa. Kinumpile ko yung mga videos kagabi. Hindi ko na sana ipanonood sa inyo kasi may stress lang kayo talaga. Naakala natin yung ganyang gulo nangyayari lang sa mga ordinaryong pamilya, yung outside the public eye. Hindi Nagawang gawin ni Amy Marcos yan. Bakit? Dahil pumanig siya sa tama. Tandaan mo, Amy, ang sinabi ni Rodrigo Duterte, lahat kayo isasama niya sa impyerno. At magsama-sama kayo doon kung saan ang presidente ay si Sara Duterte. Malamang ikaw ang magiging vice president. Dahil sa isang interview kay Digong, sinabi niya, kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang pumunta sa impyerno. Pero ipapanood ko pa rin po sa inyo yung nakumpile ko mga videos ni Amy Marcos. Nasa bandang huli naman ng video to So kung ayaw niyong makita itong pinagsasabi ni Amy Marcos, skip niyo na lang po. Pero kung gusto niyong makita kung paano nag-iba ang isang Amy Marcos, pati the way ng pananalita niya, ng paninira niya, Duterte na talaga. Panoorin po natin. At alam ko, ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kailangan. May iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Pag pumunta ka sa dahig, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Ang Pangulo ng Pilipinas, buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo.
Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa, inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ayan, ano ang masasabi nyo? Tama ba ako sa aking obserbasyon na ginagamit lang ni Sara Duterte si Amy Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.